Yun naman oh. Kwentuhan tayo. By the way, magandang buhay po sa atin lahat, mga kakwentuhan, and welcome to Papa Jo's Vlog. Pag-usapan natin tungkol sa negosyo, maliit na negosyo lang, pagtitinda. Natuwa kasi ako doon sa isang vlogger. Dati kasi siyang seaman. Ang alam ko parang 10 years din yata siya nagseaman. Nag-decide siya na mag-for good na sa Pilipinas at magnegosyo na lang. By the way, ang sabi niya ay magtitinda na lang siya sa Pilipinas sapagkat pareho din naman ang kinikita at kasama niya pa ang pamilya niya. Isa kasi sa pinakamalaking hadlang sa pag-abroad ay ang hindi mo kasama ang pamilya mo. Hirap talaga. Malungkot, lonely talaga, and then madalas yung day off mo, sometimes you feel like it's meaningless kasi day off mo sa bahay ka lang, or kung magagala ka man parang boring din kasi nga hindi mo naman kasama asawa mo at ang pamilya mo, anak mo. Kaya isa sa pinakamalaking advantage pag nag-abroad ka ay yung bayan na pinagtatrabahuan mo ay pwedeng isama yung pamilya mo. Tulad dito sa Beijing, China, allowed kaming dalhin yung mga family members namin bilang dependent namin. Katulad nung year like 2018 ay hanggang 22 wala ng trabaho asawa ko, ako lang ang merong trabaho at may working visa ko. Si Cha ay dependent ng visa ko, kaya kasama ko pa rin siya sa maraming taon kahit wala siyang trabaho. Kaya kinakaya din namin magtagal sa abroad kasi kasama ang pamilya. At the same time, ako naman, si ate, dependent ko din. So every time andito din siya hanggang umayaw na siya, umuwi na siya ng Pilipinas. 2019 hindi siya nakabalik na kasi nagka-pandemic, hanggang umuwi na rin kami dahil nagsara na rin yung kumpanya namin dahil nga umina dahil pandemya. But anyway, ang point here is isang napakalaking privilege at advantage kapag kasama mo yung pamilya mo sa abroad. Balik tayo doon kay kuya. Ginawa niya ay nag-rolling food cart siya. Nakakatuwa. Ang paninda niya ay siomai and malakas yung benta niya. Actually, tama din siya, pareho din ang kita. Ang maganda rito kasi sa Beijing, China ay maayos yung sweldo at mura ang bilihin, makapag-ipon ka talaga. Ako in time mag-iipit-ipit lang din ako ng puhunan para mapagpatuloy ng pagtitinda sa Pilipinas sapagkat sa naranasan ko talaga maganda rin naman yung kikitain, maayos din, although medyo mahal nga lang ang bilihin sa Pilipinas. Pero kung gusto mong kumita ng maayos at nakakatawid pero hindi, parang hindi makakaipon unless na talagang malaki ang kinikita na ng business mo, nakapag-expand ka na, ay makakapag-ipon ka. Iba pa rin kasi yung habang tumatakbo yung panahon ay nagsusurvive yung panahon mo, at the same time nakakapag-ipon ka. Mahalaga kasi yung makapag-ipon at in time makapag-ipon ka, magkaroon ka ng sarili mo ng bahay at lupa. Yan yung pinakamahalaga, yung bahay at lupa, para hindi ka na nag-uupa. Malaking damage kasi sa income mo yung nangungupahan ka. Congrats
kay Kuya Siman after many years of sacrifices abroad. At natutuwa ako sa kanya kasi ang lakas ng loob niya. Isa kasi sa factor na kinakailangan sa pagnenegosyo ay ang lakas ng loob, tiwala sa sarili, at the same time kasama na sa lakas ng loob yung huwag kang mahihiya. Hard work kasi yan at malaking sakripisyo. Nakakatuwa kasi pareho yung sitwasyon namin eh. Nag-abroad tapos nagtinda. Another point, sa pagtitinda talaga may kita. Kasi maganda yung pwesto mo. At tatangkilingin ka ng tao, maganda kikitain mo. Tama si Kuya, parang kinikita mo rin sa abroad. Unless na ang difference kasi sa abroad, minsan kasi dalawa kayong nakakapagtrabaho mag-asawa. So yung isang kinikita, halimbawa yung kinikita ng asawa ko, pambayad na ng bahay, kuryente, tubig, internet, pangkain. So yung isang sweldo ay totally na itatabi, na isi-save. Kaya yun ang advantage kapag magkasama kayo ng asawa mo sa trabaho. Bukod sa hindi ka na ma-homesick, magkakaroon mo ng additional income para maging savings. Kaya try nyo rin kung mag-abroad kayo, yung bansa na pagtatrabahuan nyo ay pwedeng isama yung pamilya. Yan yung number one na pinakagusto ko sa pag-abroad, yung makakasama mo yung pamilya mo. Mag-enjoy ka sa trabaho mo. Yung mga nag-abroad, at if you feel like kaya nyo nang mag-survive sa Pilipinas para makasama nyo yung pamilya nyo, try nyo rin. Diskarte. Pinakamahalaga talaga magaling sa diskarte. Lalo na at plano nyo na mag for good sa Pilipinas. Diskarte sa negosyo. Sapagkat syempre ayaw nyo naman ng magtrabaho dyan sa Pilipinas as an employee. Kasi syempre maliit naman talaga ang sweldo. Kaya hindi niyo nakakayanin na maging empleyado. Yun. So yun lang kwentuhan natin. Yung sacrifices ng mga OFW mabigat. Mahirap talaga. Sabi nga ito good practice. Kaya salute sa inyo sa mga nag-abroad tapos pumasok ng pagtitinda sa Pilipinas, tindero, as in tindero, kung titignan natin parang maliit na trabahador, no? Tindero, pero ang galing, admirable yan, admirable yung tawag yan. After magtrabaho sa abroad, tapos bigla ka magiging tindero, admirable. Salud sa inyo. Salamat po. God bless. And sa mga nagpaplano rin ganyan ang gawin, pray, have faith, lakas ng loob, tiwala sa sarili, at galing, at wisdom, at talino. Pag-pray nyo sa Panginoon na mag-guide niya kayo. Maraming salamat. God bless us all, and bye-bye.